Genesis 9:28, sabi po rito, "And Noah lived after the flood 350 years, and all the days of Noah were 950 years, and he died." Bless us, Lord, as we study your word. At nawa po, hindi lang kami maging tagapakinig. Hamunin niyo po kami na aming maunawaan ito at ipamuhay po namin. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen. Makakaupo na ang bawat isa. Ulalagyan po natin ng pamagat. Ang ating pag-aaral ngayon ay, Why was Noah silent? Bakit tahimik siya? Alam niyo, si Noah hindi siya kilalang tahimik, especially nung panahon po na sinabi ng Diyos na magkakaroon ng universal flood. In fact, in 2 Peter chapter 2 verse 5, sinasabi ng Bible na si Noah ay preacher of righteousness. Kaya ini-imagine natin na itong verse na to, habang kinoconstruct nila Noah yung ark, ay nangangaral po siya. Pero alam nyo, doon sa binasa nating verse kanina, kung titignan nyo po next slide, after po ng flood, sabi nga dyan, nabuhay si Noah 350 years. Pastor, yan ba ay literal? I believe that's literal. Talagang mahaba ang buhay ng mga tao noon, especially yung mga nabuhay po before the flood. Pero ang tanong, bakit tahimik na ang Bible or tahimik na si Noah? Ano nangyari sa kanya? After po ng flood, wala nang masyadong binigay na detalye ang scripture tungkol po kay Noah. Bigyan natin ng konting pansin ang genealogy ni Noah at ang kanyang mga naging anak, particularly kay Shem. Next slide. Sabi dito sa Genesis chapter 5 verse 27, "And Noah was 500 years old." 500 years old, na pinanganak niya po si Shem, si Ham, at saka si Japheth. Ang bibigyan lang po natin ng pansin ngayon ay ito pong si Shem. Then, sabi rito, next ay makikita natin, next slide. Sabi, and Noah was 600 years old when the flood of waters was upon the earth. So makikita natin dito na nung pinanganak ni Noah itong kanyang mga anak, kumbaga nagkaroon siya ng mga anak, 500 years old po siya. Then, nung nagsimula yung flood, 600 years old na po si Noah. So, ganun din po katagal ang naging preparation, ang naging paghahanda para nagkaroon, doon sa paghahanda po, doon sa universal flood. Next, sa Genesis chapter 9, tignan po natin dito sa next slide. Sa verse 28, sabi diyan, "And Noah lived after the flood." Yun nga po yung binasa nating verse kanina. Siya po ay nabuhay pa ng 350 years, kaya ang total po ng buhay ni Noah ay 950 years, and he died. Ang haba-haba ng buhay niya. Lahat, siguro, kung tayo yan, lahat ng kurso kukunin ko pag ganyang kahaba yung buhay. Then, tignan natin dito sa Genesis 11, puntahan na po natin yung mga anak naman, at meron tayong bibigyan ng pansin dyan mamaya. These are the generations of Shem. Puntahan na natin si Shem, yun ang magiging focus natin na anak ni Noah. Si Shem po, nung nagkaanak siya po ay 100 years old. Nung nanganak po siya, kung makikita natin dyan, pinanganak niya si Arphaxad, 100 years old na po siya. Kaya ina-apply nila yung true love weights. Ganun katagal, no? 100 years old. Then, next slide, makikita natin. Ito naman pong si Arphaxad, nagkaroon naman po siya ng anak. Nung siya po ay, medyo bata-bata na, 35 years old si Arphaxad, nagkaanak siya si Sala. At si Sala naman, next slide, tignan natin, si Sala po, nung siya ay nagkaanak, pinanganak si Eber, siya po ay 30 years, sabi po ng talata. Then, ito naman pong si Eber, ay tingnan natin, next slide. Si Eber, sabi rito, 4 and 30 years, ibig sabihin, 34 years old si Eber, nung pinanganak po itong si Peleg. Hanggang dyan lang po tayo, kasi meron tayong gustong bigyan ng pansin sa ating pag-aaral sa ngayon. So, next slide, tingnan natin, ito pong si Peleg, huwag niyong kalilimutan dyan sa slide na yan, kung makikita natin, pinagsama-sama natin yung genealogy. Si Noah, inabutan pa niya si Peleg. In fact, mas nauna pang namatay si Peleg kaysa kay Noah. Ganong kahaba po yung buhay ni Noah. And, tingnan niyo po ito, next pakipress, Brother Von. Sinabi po ng talata, sa Genesis chapter 10, verse 25, "And unto Eber were born 2 sons. The name of one," ang bibigyan natin ng pansin, si Peleg. Sa panahon daw ni Peleg, "For in his days was the earth divided." Bakit sinabi ng Bible na nung days ni Peleg, yung earth divided? Pinapaniwalaan that during the time of Peleg, next, pakipress, Peleg was probably born at the time when God divided the nations by language. So, nung panahon pala ni Peleg, diyan po nagkahiwa-hiwalay ang mga tao. So, kailan po nangyari yan? Next slide.
Ito po yung panahon ng Tower of Babel. We know yung account sa Bible na itong mga tao nagkaiba-iba ng lingwahe and lahat ng mga magkakasama ng lingwahe, nagsama-sama sila at na-divide po kasi nga nagkaroon sila ng rebellion kay God at pinarusaan sila ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng kanilang lingwahe. So makikita natin dito, ang tanong ngayon sa ating pag-aaral, bakit asan si Noah nung mga panahon na yan? Nung panahon pala ng Tower of Babel, buhay pa si Noah. Anong ginagawa niya? Bakit tahimik? Bakit wala nang sinabi ang Bible tungkol kay Noah? So yan po yung bibigyan natin ng pansin sa atin pong pag-aaral sa ngayon. Possible reason, bakit tahimik si Noah? Bakit wala nang binanggit tungkol kay Noah? First reason, possible reason is compromise. Ang nakakalungkot na bahagi ng buhay ni Noah, maganda yung naging simula niya. Preacher of righteousness, man of faith. Pero nung panahon ng Tower of Babel, wala na. Nakipag-compromise na si Noah. Sabi po ng talata, next slide, sa Genesis chapter 11, and the whole earth was of one language, and of one speech. And it came to pass, they journeyed from the east, and they, yung tao nagsama-sama sila, at ano sabi rito? And they journeyed from the east, and they found a plain in the land of Shinar, and they, yung lahat ng tao nagsama-sama, dwelt there. Ibig sabihin, kasama si Noah dun. Kasi lahat ng tao nagsama-sama eh. Pero tahimik lang si Noah. Ang nakakalungkot, sumama na siya. Nag-join na siya. Nakipag-compromise na siya. Nakakalungkot because number one, under po niyan, sa outline number one, Noah compromised with people who believes in a wrong Savior. Alam nyo, nakakalungkot because nung panahon na po ng Tower of Babel, meron ng kinilalang ibang tagapagligtas ang tao. Tingnan nyo po sa Genesis chapter 10, verse 8 to 9, sabi ng Bible, and Cush begot Nimrod, and he began to be a mighty one in the earth. He was a mighty hunter before the Lord, wherefore it is said, even as Nimrod, the mighty hunter before the Lord. The word mighty sa talatang yan ay Gibor. And yung salitang Gibor, ginamit din po yan for God. Dito po sa Isaiah chapter 9 verse 6, sinabi po ron, the mighty God, Gibor, El Gibor. So ibig sabihin, itong si Nimrod, nung panahon po niya, nung panahon ng Tower of Babel, pinapaniwala na siya yung naging leader po doon at siya na yung kinilalang tagapagligtas ng mga tao. Siya na yung ginawang Diyos-Diyosa ng mga tao. That's why, even ang mga Jewish commentator, tignan po natin ito, according to the Jewish Talmud, ang tingin nila kay Nimrod, says Nimrod was a hunter of souls. Sinabi ng verse na si Nimrod ay mighty hunter. Pero hindi yan yung magaling siya manghuli ng usa, hindi yan magaling siya manghuli ng mga ibon o anuman, magaling siyang manghuli ng mga tao. Magaling siyang mag-convince, meron siyang convincing power. At sabi pa po ng Targum ni Rabbi Jonathan, sabi rito, from the foundation of the world, none was ever found like Nimrod, powerful in hunting and in rebellion against the Lord. In fact, makikita natin sa next slide, dito po sa writings ni Alexander Hislop, na sinasabi po dito, kinote po ni Mr. sa kanyang commentary, na ito pong si Nimrod, sabi nga po dito, was responsible for the Tower of Babel. Pinapaniwalaan po yan. It was he who attempted to bring together the human race after the flood in an effort to get them united into a nation of which he could become the great world ruler. So makita na, he was the rebel, the founder of Babel, the hunter of the souls of men. He was the lawless one, and he is the shadow of, or a type of the last world ruler, the Antichrist. So mga kaibigan at mga kapatid, meron mga ilang commentators, ang tingin nila kay Nimrod, he is the first Antichrist. Siya yung pinakamagandang type na magiging world leader na darating po sa mundong ito. Again, makikita natin dito sa next slide, dito naman po mismong sa aklat ni Alexander Hislop, hindi na natin babasahin yan, pero makikita natin before, sa mga ancient civilization,
Meron silang kinikilala ng mga mother and child na sinasamba ng mga iba-ibang lugar. At pinapaniwalaan na itong mother and child gods na ito ay walang iba kung hindi ito pong si Nimrod at ang kanyang mother na si Semiramis. Next slide. Yan, isa pa pong slide. Makikita nyo po dyan sa mga statues, mga different pagan gods, merong mother and child na sinasamba ng mga tao. Kaya nung panahon po na yan, dahil si Nimrod is the mighty one in the earth, siya po ay sinasamba ng mga tao. Huwag niyong kalilimutan mga kaibigan at mga kapatid, sabi nga, di ba kanina ginamit ni Pastor Val yung word na immutable. Hindi nagbabago ang Diyos. Kung sino yung God noon, is the same God hanggang ngayon at siya pa rin yung magiging God kinabukasan. Kaya nga sabi po ng Isaiah 43 verse 11, even I, the Lord, si Jehovah, and beside me, there is no Savior. Siya lang po ang tagapagligtas. Wala nang iba. Alam nyo, ang nakakalungkot na eksena dito po sa kwento na ito, bakit sinabi kong si Noah silent? Next slide. Si Nimrod po, na kinikilalang world leader, ay apo sa tuhod ni Noah. Sabi po ng talata, and the son, may anak po siya, isa sa mga anak ni Noah, si Ham. Si Ham, nagkaroon siya ng anak, si Cush. At isa sa mga anak ni Cush, si Nimrod. Ang tanong, anong ginagawa ni Lolo Noah? Bakit nanahimik siya? Bakit pinahintulutan niya na yung mga apo? And by the way, lahat ng mga tao sa Tower of Babel, kalahi ni Noah. At lahat po tayo na nandito ngayon, galing na tayo lahat kay Noah, whether you like it or not. Wala na hong mga galing kay Cain, wala na yan. Lahat na tayo rito because lahat ng mga tao during the flood, patay ho lahat yan dahil sa kasalanan. Ang natira lang, si Noah at ang kanyang family. Kaya yung nangyayari dun sa Tower of Babel, lahat ng mga nagsama-sama dun, lahat yun mga apo-apo na ni Noah. Pero ang tanong, anong ginagawa ni Noah? Bakit nananahimik siya? Pangalawa, ang problema pa sa Tower of Babel, ito na ho, yung mga apo ni Noah, nakipag-compromise na siya, ang mga tao naniniwala na sa wrong salvation. Ibang kaligtasan na ho ang pinaniniwalaan nila. Tandaan nyo, lahat yan nakalimutan nila. Naniligtas sila ng Diyos. Itong sila Noah, ang kanyang mga anak, niligtas sila dun sa flood. Pero sa ilang henerasyon lang, dahil nga nanahimik si Noah, wala na, nag-iba na ang pananaw nila pagdating sa kaligtasan. Tingnan nyo po yan. In Genesis chapter 11, anong sabi ng mga tao? Next slide. Yan, wrong salvation. Next slide. Anong sabi rito? Genesis 11 verse 4. And they said, go to, let us build us a city. Ano ang intention nila? Bakit sila gagawa ng city? Bakit sila gagawa ng tower? Na ang tower na to, whose top may reach unto heaven. They think na sa paggagawa nila ng tower na yan, makakarating sila sa langit, magkakaroon sila ng communication sa heaven. Mga kapatid, that is wrong. That is salvation by works. Kaya nga, kung titignan natin next slide, nung ang tao po'y nagkahiwa-hiwalay during the time of Babel, makikita nyo yung mga pictures na yan, yung mga ziggurat type of structure, kumalat po yan sa iba't ibang lugar. Pinapaniwalaan, bakit yung mga tao nung unang panahon sa mga early civilization, bakit pare-pareho sila ng architectural design dun sa temple na ginawa nila? Dahil pinaniniwalaan yung structure na yan, kung bakit sila pare-paras, na kopya nila yan sa Tower of Babel. Sa Tower of Babel, tandaan nyo po, nag-iba-iba man ang lingwahe ng tao, pero hindi nagbago yung utak nila. Kaya yung mga temples po na yan, kung titignan natin sa next na komentaryo, makikita natin na lahat ng yan ay may kinalaman sa tinatawag na astrology. May kinalaman yan sa astrology because they think na sa pamamagitan ng pakikipag-communicate sa mga stars na nandoon yung mga gods and goddesses na pinaniniwalaan nila, nagkakaroon sila ng connection, makaka-connect sila, magkakaroon sila ng connection doon sa mga gods nila sa pamamagitan ng human efforts nila. Kaya nga pag sinabi nating Babel, the word Babel, ang ibig sabihin po niyan is gateway to the gods. So sa pamamagitan ng mga temple na yon, akala nila they may reach heaven, they can communicate with their gods. Pero hindi po yan ang katotohanan. Because the Bible is very consistent that during the time, noon pa man, isa lang po ang kaligtasan. Isa lang po ang magdadala sa atin sa heaven. According to Isaiah, Old Testament po ito. Pero sabi nito, behold, God is my salvation. Ang tagapagligtas ay si God pa rin. I will trust
and not be afraid, for the Lord Jehovah is my strength and my song. He also become my salvation. Hindi yung pagtayo ng tore, hindi yung kung ano-ano mga tinatawag na kung ano-ano mga structure. No. Noon hanggang ngayon, still, si God pa rin ang Savior. Si God, by faith, magtiwala ka kay God, yun ang magiging kaligtasan. At hindi po yung human efforts. Ang nakakalungkot, tahimik din si Noah. Hindi niya pinagsasabihan. Walang naitala sa scripture. Nagsalita, nag-ano si Noah, tahimik lang siya. Letter C, wrong system. Ang mga apo ni Noah, ibang-iba ang kanilang direksyon. Tingnan niyo po yan. Genesis 11, verse 1 to 3. And the whole earth was of one language and of one speech. And it came to pass, they journeyed from the east, that they found a plain in the land of Shinar, and they dwelt there. And they said one to another, go to, let us make a brick, and burn them thoroughly. Mga kapatid, ano bang inutos ni God after the flood? Ano bang inutos ni God kila Noah? Tingnan niyo po, Genesis 9 verse 1. Ang sabi ng verse, and God blessed Noah and his sons and said unto them, be fruitful and multiply. Ano sabi? And replenish the earth. Pag sinabi natin replenish the earth, fill the earth. Magkalat kayo. Huwag kayo magsama-sama. Kumalat kayo. Ang nangyari sa kanila, imbis na naghiwa-hiwalay, nagsama-sama. Alam niyo, hindi naman masama ang unity. Ang problema sa unity nila, hindi ng kalooban ni God. At hindi lang yan, yung unity nila, hindi kasama si God. Kaya nga mga kapatid, makikita natin, ano pa yung sabi ng verse 4, talon tayo. And they said, go to, let us build a city and a tower, whose top may reach unto heaven, and let us make us a name. Gustong sumikat, gustong makilala. Sila yung gusto nilang sila yung makilala, hindi si God. Alam nyo, ganyan na ganyan ang panahon natin. Mga kaibigan, ang mga tao puro sarili. Kaya nga bumenta yung mga content creator kasi puro sarili nakikita eh. 'Di ba? Kaya nga iba kumakain na ng lason para lang bumenta yung video nila eh. Masyado nang makasarili. Make us a name. Sumikat tayo. Magpasikat tayo. Hindi dapat si God dapat ang sumikat. Si Jesus Christ dapat ang sumikat. Okay, naintindihan natin yung mga taong ito. Ang hindi ko masyadong maintindihan, bakit tahimik si Noah? Mga apo niya ito, mga kalahi niya ito, wala man lang siyang ginawa, wala man lang siyang sinabi. Mga kaibigan at mga kapatid, tandaan niyo po, ibang-iba yung sistema nila. Sila ay, iba'y sinabi ni God, kumalat kayo, nagsama-sama sila. Alam niyo ang nangyayari sa daigdig natin, kung ano yung sinabi ni God, taliwas yung ginagawa ng daigdig. Pero naintindihan natin kasi mga unbeliever yan. Ang challenge ngayon, anong ginagawa natin? Sinasabi ba natin sa kanila yung katotohanan o nakikijoin na rin tayo sa kanila? Nakagaya ni Noah, sumama na rin doon. Imbis na sinabi niya, uy mga apo, hindi yan ang kalooban ng Diyos. Sinabi mismo ng Diyos sa atin, huwag tayo magsama-sama, maghiwa-hiwalay tayo, kumalat tayo sa buong mundo. Alam niyo, sa dulo ng kwento, wala rin sila nagawa. Nangyari pa rin yung kalooban ni God, naghiwa-hiwalay din sila. Pero alam niyo, malaki ang kinalaman nating mga believers. Bakit nagkakagulo sa mundo natin? Kasi may ginawa ba tayo? Nagsalita ba tayo? O nananahimik lang tayo? O baka naman tingin natin sa rin, secret agent tayo. Uy, secret agent. 007 believer. Hindi po. Kailangan nating magsalita. Kailangan nilang makilala kung sino yung tunay na Savior. Kailangan nilang malaman ang tunay na salvation. At kailangan nilang makita ng bulok na sistema ng daigdig na to, magulo ang daigdig na to, at si Jesus Christ lang ang magbibigay ng kapayapaan. So tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang title po ng ating pag-aaral nung nakaraan ay Why Was Noah Silent? At itutuloy po natin at tatapusin natin ang pag-aaral ngayon pong bahaging ito. So doon po sa talatang binasa natin mga kapatid, nakita natin that after, kumbaga ito pong si Noah, sabi nga, live after the flood, nung nabuhay po siya, ay nag-extend pa po yung life niya ng 350 years, na sinabi nga po ng verse 29, and all the days of Noah were 950 years, and he died. So wow, napakahaba ng buhay pala ni Noah. Kaya nga kung titignan natin, next slide, summarize po natin yung shinare ko nung nakaraan. Kung mapapansin nyo po,
actually itong message na to, nakuha ko yung idea nito, doon din po sa, di ba yung pinapresent ni Pastor Tan kanina, yung mga kung saan tayo nanggaling, yung mga ganun. So, parang yung nagbigay sa akin ng idea, kaya lang ito negative ito. No? Negative yun. Kanina, blessing, positive po. Dumami yung ating mga daughter churches, mga apo sa tuhod. So dito po makikita natin sa summary po niyan, yan, si Noah po ay nagkaroon ng mga anak at ang focus po ng genealogy na to ay si Shem. So nagkaroon siya ng anak, si Shem, at itong si Shem ay nagkaroon ng anak na si Arphaxad, at si Arphaxad ay nagkaroon ng anak si Sala, at si Sala nagkaroon ng anak si Eber, at itong si Eber ay nagkaroon ng anak na si Peleg. So ano po ang significance ni Peleg in connection with Noah? So makikita po natin dito, si Peleg kasi, diba sabi nung talata in Genesis 10:25, sinabi po diyan, and unto Eber was born 2 sons, the name of one was Peleg, and in his days was the earth divided. So ano pong ibig sabihin ng was the earth divided nung panahon po ni Peleg? So sabi nga dito, sabi dito, Peleg was probably born at the time when God divided the nations by language. So kailan nangyari yan sa Bible na na-divide ang mga tao at nagkaroon ng iba't ibang lingwahe? So yan po ay nangyari nung panahon ng Tower of Babel. So doon sa Tower of Babel, remember the story, o naalala po natin yung kwento na ang buong mundo ay nagsama-sama, nagtayo sila ng isang malaking tore, at yung pagtayo nila ng tore na yun at yung pagsasama-sama po nila, hindi yun kalooban ng Panginoon. Kasi hindi yun ang instruction ni God for them. Ang sabi ni God sa kanila, after po ng flood, kinakailangan po nilang, they need to fill the earth. Kinakailangan nilang kumalat. Kailangan nilang, hindi sila magsama-sama, kundi kailangan nilang maghiwa-hiwalay dahil yun ang kalooban ng Panginoon sa kanila. And of course, hindi kalooban ng Panginoon sa kanila na sila po ay mag-create ng sarili nilang worship at mamili kung sino yung kanilang sasambahin. Kaya, kung titingnan po natin diyan, si Noah pala ay umabot pa nung panahon ni Peleg. Di ba kung mapapansin niyo dun sa baba, umabot pa siya. In other words, nung panahon ng Tower of Babel, nandoon si Noah. Kaya nga ang title ng ating pag-aaral is, Bakit tahimik si Noah? Knowing na si Noah, alam naman natin, talagang kasama po siya doon sa man of faith. Si Noah, yung tipong hindi niya alam hindi pa niya nakita yung baha, hindi pa siya nakakita ng malakas na ulan, pero sumunod siya sa Panginoon. At nakita din natin sa pag-aaral natin noong nakaraan na si Noah is a preacher of righteousness. Talagang ini-imagine nga natin na while constructing yung malaking ark na ito, syempre maraming mga marites sa paligid, sinasamantala ito ni Noah na siya'y nangangaral ng salita ng Diyos. Pero bakit after the flood, teka lang, parang wala na yatang kwento tungkol kay Noah. Parang, ano na nangyari sa kanya? Samantalang 300, di ba? Sinabi rito, makikita nyo, umabot pa ng 950 yung buhay niya. So, anong ginawa niya? Ano nangyari sa kanya? So, meron tayong mga ilang possible na reasons. And in line with our theme for this month of February, soul winning witnessing, i-connect natin yan. Tingnan natin yung application at matuto tayo, mga kaibigan at mga kapatid, na baka matulad din tayo kay Noah. Na maaring maganda yung ating simula, kilala tayo na nagbabahagi ng salita ng Diyos, kilala tayong preacher, kilala tayong sumusunod sa kalooban ng Panginoon, pero baka mamaya sa dulo ng buhay natin, baka matulad na tayo kay Noah, nananahimik na lang tayo. Ano yung mga possible na kadahilanan? Una, tinignan natin noong nakaraan, compromise. Si Noah, kaya wala nang binanggit tungkol sa kanya, noong mga 350 years ng kanyang buhay, kasi nakijoin na siya, nakipagkompromiso na siya. Sabi nga ng talata, di ba kung babalikan natin yung Genesis chapter 11, verse 1, ito yung panahon ng Babel, kasi sabi dyan, and the whole earth was one language and of one speech. Nagsama-sama lahat ng tao, and it came to pass, they journeyed from the east, and they found a plain in the land of Shinar, and they dwelt there, and they said one to another. So makikita natin dito, nagsama-sama lahat ng tao. So kung nagsama-sama ang lahat ng tao, kasama si Noah. So dahil sumama si Noah, nakipag-compromise na siya. Samantalang noon, iba yung pananaw ni Noah. And alam niyo mga kapatid, hindi rin po yan nalalayo sa mga ilang katotohanan na nangyari sa panahon natin.
Maaring sa mga oras ito, maaring may mga iniisip kayo ng mga evangelist. May mga kilalang pastor noon, grabe yung stand nila. Grabe sila mag-preach when it comes to the gospel. Grabe yung paninindigan nila. Pero sa dulo ng kanilang ministry, compromise. Nakisama na sila doon sa mga nagtuturo ng ng false gospel, nakisama na sila sa mga false teachers, at hindi lang yan, nag-i-endorso pa sila ng mga false teachers. Nakakalungkot po yung mga ganong bahagi, lalo po sa aming mga baguhan sa ministry, na nakakita kami ng ganon na grabe, iba yung tingin namin before, talagang grabe pagdating sa preaching, pagdating sa paninindigan, pero nasa na ngayon, hindi na makita yung pagkakaiba. Yan ang nakakalungkot na part. Kaya nga, doon sa ating pag-aaral noong nakaraan, Noah compromised with people who believe in a wrong Savior. Alam nyo, nakakalungkot, nung panahon ng Tower of Babel, merong sumibol na isang lalaki na ang tawag sa kanya ng Bible is mighty hunter in the sight of God, and that is Nimrod. Si Nimrod, mga kapatid, kaya siya tinawag na mighty hunter dahil po, kinikilala na siya yung parang Diyos-Diyosa ng mga panahon na yun. Kaya nga, may mga naniniwala pong mga dalubhasa na itong si Nimrod ay ang unang antikristo. Na sa kanya, siya yung nagtatag ng one world government, sa kanya din po yung one world, kumbaga nagkaroon ng one world government, saka when it comes to one world religion, nagsimula po yan kay Nimrod. Pinagsama-sama niya ang lahat, and nagturo siya ng panibagong, kumbaga ng mga katuruan, na ang mga tao ay kanyang na-convince lahat, kaya nga mighty hunter, hindi siya mighty hunter na nanguhuli ng usa, kundi mighty hunter dahil meron siyang convincing power na nadala niya ang halos lahat ng tao nung kanyang kapanahunan. At hindi lang yan, makikita natin yung letter B, wrong salvation. Na, nung panahon po ng Tower of Babel, ang naging kaisipan nila, kaya sila nagtayo ng Tower of Babel, kasi ang intention nito, sabi nga ng talata, di ba makikita natin sa verse number 4, and they said, go to, let us build us a city and a tower whose top may reach unto heaven. So itong mga taong ito, they think na, sige, sama-sama tayo, makapunta tayo sa langit sa sarili nating kaparaanan, sa sarili nating pagtatayo. Di ba yan ay salvation by works? At yan ay ayaw ni God. Mula pa noon, ayaw ni God na ang tao ang gagawa ng paraan para siya'y mapunta sa langit. Ayaw po ng Diyos na ang tao ay gagawa ng paraan para tayo po ay magkaroon ng kaligtasan, because trabaho ni God ang kaligtasan natin. Ang response lang na hinahanap niya sa atin ay manampalataya tayo sa Kanya. Kaya nga ilang beses yun na narinig na tinuturo po ng ating pulpito, at syempre naka-base from the Bible, hindi religion dahil gawa ng tao yan, hindi sa mabuting gawa, hindi sa pagsunod sa mga kautusan. Ang kaligtasan po natin ay sa pamamagitan ng pananampalataya, pagtitiwala sa ating Panginoong Hesukristo lamang, period. At hindi lang yan, nung panahon po ni Nimrod, nagkaroon ng tinatawag na maling sistema. Gaya nga ng nabanggit ko kanina, ang gusto ng Diyos, magkalat kayo. Huwag kayong magsama-sama. Aba, nagsama-sama sila. Opposite dun sa sinasabi ni God na gawin nila, ginawa nila yung kabaliktaran. And ganyan ang nangyayari sa panahon natin. Ibang-iba yung gusto ng Diyos sa Bible at iba yung gusto ng tao. Kaya nga magugulat tayo sa ngayon, di ba? Na may mga lumalabas na mga statements sa mga tao na magugulat tayo, saan nila napulot yan? Di ba? Kagaya niyan, pag ikaw ay nag-discuss ng teaching about hell, may mga magre-react, sabihin, ay, hindi ganyan ang Diyos ko. Wala siyang dadalhin sa impyerno. Hindi po. Saan niya nakuha yung understanding niya about God? Kasi kaya tayo naniniwala na may mapupunta sa hell, yan ang sabi ng Bible. In fact, hindi nyo kinakailangan maging Bible scholar para maintindihan yun. Plain teachings, plain reading the Bible, talagang may impyerno po. Kaya nga tayo nag-share ng Word of God. Kaya nga kinakailangan nating i-share ang gospel, kasi yun lang po ang tanging paraan pag tinanggap ng tao si Jesus Christ, maliligtas siya. Pag nanampalataya, nagtiwala sa Panginoong Hesukristo, maliligtas. Pero magugulat kayo sa mga lumalabas, nagkakaroon ng self-definition ang mga tao pagdating kay God, at yan po ay bunga ng maling sistema. Kaya nga, di ba, even ang usapang gender, hindi malaman ng tao ngayon kung ilan ang gender. Samantalang sa Bible, dalawa lang ang binigay ng Diyos. Male and female created He them. Dahil ibang-iba na po ang takbo ng daigdig na to, they cannot define ilan ba talaga ang gender. Ilan ba talaga ang, kumbaga, ano ba talaga ang role ng lalaki? Ano ba talaga ang role ng babae? Mga kapatid, very confusing ang mga tao ngayon. At ganyan na nangyari sa Babel. Confused din sila. At ang nakakalungkot na part doon, hindi confused yung mga tao sa Babel, kundi
nakisali si Noah. Yun ang nakakalungkot. Dahil si Noah, alam niya, nakausap ni Noah yung one true God. Alam ni Noah kung anong kaligtasan. Alam ni Noah kung anong katotohanan. Kaya lang, mga apo niya to eh. Di ba minsan napansin nyo, di ba? Kayong mga anak, di ba, naalala, lalo niyo may mga asawa na kayo ngayon, naalala niyo dati nung bata pa kayo, ang higpit-higpit sa inyo ng mga magulang niyo, pero nung nagkaanak na kayo, ang babait ng mga magulang niyo dun sa mga apo nila. Di ba? Dati pinagbabawalan ka mag-chocolate, samantalang yung mga magulang mo, pag nagbigay sa apo, grabe magbigay ng chocolate. Unlimited. Kaya parang makikita mo, parang ganyan din, marahil, no? Hindi ko sinasabing ganun, maari lang po, na maaring itong si Noah, dahil nga mga by the way, apo niya lahat yan sa Tower of Babel. Naku, nag-compromise. Alam niyo, hindi naman masamang maging mabait ka sa apo, pero wag namang lalagpas dun sa boundary. Kinakailangan may standard pa rin ng katotohanan. Ang problema kay Lolo Noah, ay patay. Ginawa niya na rin yung ginagawa nila. Nakisali na siya, nag-join na siya. Kaya wala nang sinabi ang Bible sa part na yun kasi nakakahiya yun. Pero tuloy natin yung ating pag-aaral. Pangalawa po, pangalawang kadahilanan, possible reason kung bakit si Noah nanahimik na siya at wala nang binalita ang Bible sa kanya, samantalang ang haba-haba ng buhay pa niya, 350 years after the flood. Sa pangalawang dahilan, may kinalaman sa naging kredibilidad ni Noah after the flood. Merong account po in Genesis chapter 9, tingnan po natin ito. Tapos na po ang baha. Ang sabi dito, "And Noah began to be an husbandman, and he planted a vineyard." So naging ano na po siya, no? Nagtatanim na si Noah. Ito nakakalungkot na eksena. Pagdating sa verse 29, "And he drank of the wine, and was drunken, and he was uncovered within his tent." Alam niyo mga kapatid, ito nga po yun eh. Si Noah, ang ganda ng kwento sa kanya before the flood. In fact, during the flood, maganda din yung kwento sa kanya. He's a man of faith. Pero after the flood, naging Noang lasinggero na. He drank of the wine and was drunken, and he was uncovered. Maryong hubad pa. Ay, Noang hubad pa. Noang lasinggero at Noang nakahubad. Mga kapatid, alam nyo, sa mga tao, maaring may ginawa tayong mabubuting gawa. Pero alam nyo, kadalasang maalala, yung failures natin. Yun ang naaalala nila. Di ba kahit naman sa mga estudyante, pag nag-reunion kayo, di ba? Pag nag-reunion ng mga estudyante, pag nag-usap-usap kayo, hindi nyo naman pinag-uusapan yung mga magagandang tinuro ng teacher nyo eh. Ano mga madalas na pinag-uusapan? Ay, si ganito nata isa school. Di ba mga ganun? O kaya si ganito, napahiya siya, umutot siya sa klase. Di ba mga pangit yung mga naaalala? Pag sa mga reunion, hindi naman yung pinag-uusapan. Uy, naalala mo ba yung pinag-aralan natin sa trigo? Wala namang ganun. Pag-aralan sa algebra? Wala namang ganun eh. Ang naalala, yung mga kapalpakan, yung mga kalokohan. Mga kaibigan at mga kapatid, isa sa mga possible na dahilan kung bakit si Noah nawala ng impact lalo sa mga apo niya sa tuhod, mga apo niya sa talampakan, kasi nga, ang naaalala nila kay Noah, hindi yung ginawa niya na kabutihan, kundi yung kapalpakan niya. Yun ang naalala nila kay Noah. Kaya nga, Noah's mistake affected his face, yung itsura niya, yung mukha niya. Mga kaibigan at mga kapatid, ingatan natin itong mga itsura natin. Hindi ko sinabing magpapogi kayo. Pero ibig sabihin yan, di ba, kahit ano pang itsura ninyo, kung meron kayong ginawang kapalpakan, pag nakita kayo ng tao, ang naaalala ay yung ginawa niyong kapalpakan. Maaring itong si Noah, maaring sinisita niya rin yung mga apo niya, maaring sinisita niya rin yung mga anak niya. Pero, sisita-sita ka dyan, ikaw nga lasinggero ka eh. Sisita-sita ka, Noang hubad ka nga eh. Yun ang naalala sa kanya. Kaya wala nang naging dating. Huwag niyong kalilimutan, pwede namang sabihin, di ba, paano nila nalaman yun? Huwag niyong kalilimutan, apo niya lahat yan. Apo niya lahat yun. Lahat ng mga tao sa mundo, nung panahon ng Tower of Babel, in fact, hanggang sa panahon natin, lahat naman tayo galing na kay Noah eh. So, alam nila na i-chismis na imarites na, yung nangyari kay Noah. Kaya, we have to be careful yung atin pong mga nagagawang hindi kaaya-aya. Kasi pag yan po ay pumutok, pag yan po ay sumabog, ang maaalala nila sa mga pagmumukha natin ay yung kapalpakang ginawa natin.
Kaya nga sabi po dito sa Proverbs 20 verse 1, wine is a mocker, strong drink is raging, and whosoever is deceived thereby is not wise. Alam nyo kaya nga, di ba si Noah, kaya nga siya naghubad, kasi nalasing siya. Mapapansin nyo po, ang isang taong pag nalasing siya, nawawala na siya sa katinuan, nawawala siya sa sarili. Mga kaibigan at mga kapatid, tandaan po natin na konting pagkakamali, konting kapalpakan, malaki ang magiging impact nito sa magiging dating natin, sa itsura po natin. 1 Thessalonians 5:22, abstain from all appearance of evil. So yan nga, itsura ng manlalasing, nakahubad pa si Noah. Kaya kahit na siya po ay, kumbaga pinapakilala ng scripture na great man of faith, pero sa mga taong karnal, sa mga taong unsaved, ang naalala nila, yung kabalbalan mo. At yun ang naalala nila, si Noang hubad, si Noang lasinggero. Yun ang naalala nila. Kaya nga ang paalala sa atin ng Proverbs 22 verse 1, a good name is rather to be chosen than great riches. Aanuhin mo nga yung mayaman ka. Aanuhin mo yung marami kang pera. Pero kung makikita ka naman tao, galing naman sa yung contractor kasi ng ganto-ganto, di ba? Nakakalungkot yung ganun. Kaya nga, di ba, kahit na sabihin mahirap ka lang, simpleng mamamayan ka lang ng Pilipinas, pero kung alam nilang maayos ang iyong patotoo, pati itsura mo apektado dyan. Kaya nga, di ba, minsan yung mga taong may history na medyo malikot ang kamay, pansinin yun, pag dumarating yun, yung mga taong may cellphone, tinatago kagad eh. Yung mga wallet, tinatago. Kasi nga, iba na yung nagiging dating ng itsura, kasi doon na siya nakilala. We have to be careful. Dahil, maaring konting pagkakano, hindi natin iniisip, mabigat pala ang magiging konsekwensya nito. Maaring isa sa magiging konsekwensya, wala nang maniniwala sa'yo. Pangalawa po, Noah's mistake affected his faith, pananampalataya. Sabi po ng Hebrews 11:7, by faith Noah, man of faith, being warned of God, of things that seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by which he condemned the world and became heir of the righteousness which is by faith. So talagang kita natin dito, si Noah is a man of faith. Ang assessment sa kanya ng God, maganda. Alam niyo, ang blessing lang sa Diyos natin, He remembers our sin no more, sabi ng Bible. Kaya nga kung ang basis going to heaven, yung performance natin, wala ni isa hanggang ngayon na makakapasok sa langit. Dahil pumapalpak pa rin tayo, dahil nanghihina pa rin tayo. Meron pa rin mga times na lumalabas yung carnality sa atin, pero salamat, it is only by the grace of God na naligtas tayo sa lahat ng mga nagtiwala kay Jesus Christ. Pero alam nyo mga kapatid, gaya nga ng nabanggit ko kanina, in the sight of God, okay tayo. In the sight of God, dahil kay Jesus Christ, makakapasok tayo sa langit. Pero in the sight of men, kahit ano pang pananampalataya natin, pero pag nasira ang pangalan natin, damay pati yung pananampalataya na nire-represent po natin. Mga kapatid, tandaan nyo po, balikan natin yung account ni Noah. Sabi sa Genesis 9, and he drank of the wine and was drunken, and he was uncovered within his tent. Tingnan nyo po ito Pagdating sa verse 23, kita pa siya ng dalawa niyang anak. In fact, hindi ko pa sinama yung isa dyan. Pero sabi dyan, and Shem and Japheth took a garment and laid it upon both their shoulders and went backward. So, kitang-kita po nung kanyang mga anak yung nangyari sa kanya. Parang sa isang iglap, kahit na si Noah ay kinausap ng Diyos, kahit si Noah ay ginamit ni God mightily, pero wala na. Boom! Sira na patotoo niya. At hindi lang yan, pati yung faith, pati yung Diyos na nire-represent niya, nadamay na din. Kaya nga mga kapatid, we have to be careful even in social media. Lalo po ngayon, open na po. Halos ang ating mga pinopost minsan, hindi lang po kapwa Pilipino natin na nakakita. Kahit mga taga-ibang bansa, nakikita nila yung post natin. Kahit na sabihin nating, kumbaga, magkamali lang tayo ng konting post, tandaan nyo po, napipicturean nila yan. Nasi-screenshot yan. Maaring burahin mo man yan, pero may nakapag-screenshot na yan, kakalat yan sa buong mundo, patay kang bata ka. Yan ang maaalala nila sa'yo. Yes, pagdating kay God, salamat.
Ang naalala ng God the Father, yung ginawa ni Christ. Pero pagdating sa kapwa natin, ang naalala, yung atin pong kapalpakan. Kaya nga naalala ko yung isang mananampalataya na nasa government. Alam niyo nangyari? Nakikita ko lagi post niya. Nagpo-post siya ng mga verse which is maganda. Pero ano nagiging reaction ng mga tao? Katawa-tawa. Maganda yung verse. It's all about salvation. Pero ano yung karamihan ng comment? Pinagtatawanan siya, tinatawag siyang bulaang propeta kasi ang naalala sa kanya, hindi yung mga verse na pinopost niya, kundi yung kahinaan na meron siya. Kaya we have to be very, very, very careful sa mga classmates natin, sa atin pong mga kaopisina. Di ba, imagine niyo pag estudyante ka, tapos sinasabi mo mananampalataya ka, baptist ka, tapos kilala kang nangungopia. Ano yun? Di ba? Uy Brad, ano ka? I-share mo si Christ. Naku, maniwala ako sa'yo. Nangungopia ka nga sa akin, tapos dadalin mo ako sa langit. Wag na, sa'yo na yung langit mo. Yun ang maalala nila, nangungopia ka. Sa nagtatrabaho, halimbawa sa opisina, diba? Pagbigyan mo lang yung mga kaopisina mo, pre, shot naman kahit isa lang. Hindi pa Kristiyano ko eh. Pre, di talaga, okay doon. Hindi namin sasabihin, huwag kayo maniniwala. Pagbigyan nyo ng isang beses yan, tapos na ang kwento. Ang maalala nila sa'yo, dati nga pinagbigyan mo kami. Tapos ngayon tatanggi-tanggi ka, maniwala kami sa'yo. Yun ang maalala nila. We have to be careful. Kaya nga sabi ng Matthew 5:16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. That they may see, makita nila. May hinahanap silang illustration sa buhay natin. May hinahanap silang practice. Kaya nga, ang hirap, sa totoo lang, talagang mahirap magkamali. Kasi hindi naman yung mga verses na pinopost natin ang tinitignan nila, ang hinahanap ng mga unsaved yung buhay natin. Doon nila tayo tinitignan. Kaya nga, kumbaga, mahirap pag ikaw ay nagbabahagi, lalo pag nasira ka na sa community ninyo, alam ng mga kapitbahay mo ang nangyari sa'yo, wala nang dating. Kaya nga, alam nyo, merong mga nakakausap na mga churches na yung dati nilang leader nagkaroon ng problema, alam nyo, hindi sila makawin doon sa lugar nila. Nahirapan sila. Kahit na kumbaga napakasigasig nila sa pag-win ng souls, kaya lang ang naalala ng mga kapitbahay, yung ginawa ng dating leader, patay. Ang hirap. Kaya mahirap magkamali. Hindi ko sinasabing hindi na tayo magkakamali, pero hanggat maaari, please, tulungan tayo ng Panginoon dahil ang Diyos ay, kumbaga, pagdating sa Diyos pagdating sa ating Panginoon, we're saved by grace. Ang justification natin is by grace through faith. Pero pagdating sa kapitbahay natin, yun yung sinasabi ni James, faith without works is dead. Pag bumagsak tayo sa kapitbahay, ang hirap makarecover. Ang hirap burahin yung mga issues kasi yan yung maalala nila. Kaya nga, Noah's mistake affected his future. Yung future pa niya. Ultimo future ang tagal-tagal na nung Babel. Ang tagal na nangyari. Kaya lang kasi lahat yung kamag-anak niya hindi maitago. Naikwento na. Kaya nga mapapansin ninyo, sabi ng Bible, sa Genesis 9:22, and Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father, and told his two brethren without. Alam niyo, may mga Bible scholars na they believe, using Leviticus 18, na yung sinasabi diyang, saw the nakedness of his father, hindi lang yan yung nakita niya visually, meron nangyaring immoral na nangyari dyan sa eksenang yan. At, mapapansin niyo po sa susunod na verse, sabi po diyan, and the sons of Ham, sabi yang Cush, and Mizraim, and Put, and Canaan, and Cush begat Nimrod. So mapapansin niyo po diyan mga kapatid, di ba, na-share ko naman noong nakaraan, si Nimrod ay apo pa sa tuhod ni Noah. Pero, kahit yung mga yan, di ba, wala na silang respeto kay Noah. Naapektuhan ultimo yung future ni Noah sa simpleng pagkakamali niya. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, makikita natin, di ba sinabi pa dyan, yung si Kanaan. Alam niyo yung Kanaan, isa yan sa mga immoral na mga bansa. Kaya nga, pinapatapos ni God yan Sobrang sasama ng Kanaan. And by the way, huwag niyong kalilimutan, ang Sodom and Gomorrah ay sa Kanaan din.
Kaya makikita ninyo, sobrang naging wicked ng Kanaan. Kaya nga, mapapansin nyo, di ba si Ham yung gumawa ng kapalpakan, pero sino yung kinurse ni Noah? Curse Kanaan. It's a prophetic. Kasi yung nangyaring kasamaan na yon kay Noah nung lasing siya, yun at yun ang magiging dominant sin na nangyari po sa lugar ng Kanaan, lalo sa Sodom and Gomorrah. At alam nyo na nangyari dyan sa Sodom and Gomorrah. Kaya, maaring sinisita sila ni Noah, maari. Pero bumabalik sa kanya, sisita-sita ka dyan. Ikaw nga kinopyahan namin ito eh. Patay. Naapektuhan pati yung future. Panghuli pong possible reason kung bakit si Noah na nahimik, cold-heartedness. Ibig sabihin nito, after the flood, nanlamig na si Noah. Wala na siyang pakialam. Bahala kayo dyan. Maaring hindi man siya nakisama. Maaring nandun siya. No, sumama siya doon sa pagpunta, pero hindi siya tumulong doon sa construction. Hindi siya naniwala doon kay Nimrod. Pero wala na siyang pakialam. Bahala kayo, mapunta kayo ng impyerno, wala akong pakialam sa inyo. Yun ang nakakalungkot na dahilan, mga kapatid. Baka mamaya, marami sa atin, ang alam nating sa langit tayo pupunta, sure tayo sa ating salvation, may assurance of salvation tayo, pero, soul winning, evangelism, hayaan mo sila, mapunta na sila sa impyerno, bala sa ako, langit ako. Huwag nawa, sanang ganun. Kasi yung mga tao sa paligid natin, may kaluluwa. Itong pinag-uusapan natin sa verse, mga apo ni Noah yan. Mga anak niya, mga apo niya sa tuhod, mga apo niya sa talampakan, at sa mga pababa pa. So, connected kay Noah. Pero pag wala ka ng pakialam sa kanila, yun ang nakakalungkot. Kaya nga, isa sa mga signs ng end time, sabi ng Matthew 24:12, and because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Marami ang manlalamig. Sana po, wag tayo kabilang doon sa marami. Hindi naman sinabi lahat eh. Marami. Wag lang tayong sumama doon sa marami. Sana tuloy pa rin ang init natin sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. Ang mga nakakalungkot minsan ng mga kwento, lalo pag bumabalik tayo sa mga history, kagaya ng tinuro ni Pastor Tan kanina, ang sarap pakinggan ng mga nangyayari sa mga churches noon. Kung paano ang init nila sa soul winning, ang init nila sa church planting. Amen! Pero ang tanong sa akin, ano nang ginagawa natin? Tinutuloy ba natin yung init na sinimulan nila nung unang panahon? O, okay na, sige, okay na. Okay na yung church natin, aircon na tayo, di ba? May building na tayo, okay, sige. Antayin na lang natin na kunin tayo ng wag. Dahil ang sabi ng Panginoong Jesus, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Let's share the gospel hanggat nandito tayo, hanggat pinapahintulutan tayo ng ating Panginoon, tuloy lang, tuloy lang. Dahil hindi pa tapos. Dahil once na tumigil tayo, may mga susunod na generation, next slide kung titingnan natin, yan, may sumunod na generation kay Noah na hindi na nila na-appreciate yung flood, hindi na nila na-appreciate yung ginawa ni Noah, hindi na nila naisip yung paglilingkod na ginawa ni Noah, kasi nanahimik na si Noah. Merong mga next generation na nangangailangang turuan. May mga next generation na kinakailangang ma-disciple. Alam niyo, minsan sa ministry, syempre, hindi rin nawawala yung mapapagod ka, manghihina ka, pero isipin mo pa rin, may susunod eh. Hindi naman hanggang dito lang, may mga susunod pa na mga generation. Na itong next generation na to, kailangan yung katotohanang natanggap natin ay maipasa natin sa kanila. Pero kita nyo, di ba, ano nangyari doon sa mga sumunod na generation na kay Noah? Ito na yung mga naniniwala sa Diyos-Diyosan, naniniwala sa astrology, nawala na yung mga fundamentals of faith. Kasi yung si Noah na kinausap ng Diyos, nanahimik na siya. At maaring possible dahilan, nanlamig na siya. Kaya nga sabi po ng Romans 14:12, tandaan po natin bilang mga mananampalataya, so then every one of us shall give account of himself to God. Mananagot tayo. Yes, hindi tayo kasama doon sa Great White Throne Judgment. Hindi tayo kasama doon. Ang Great White Throne Judgment, yun yung ilalagay sila sa Lake of Fire. Pero sa Bema Judgment, sa Judgment Seat of Christ, lahat ng ginawa natin sa mundong ito bilang mga mananampalataya, magbibigay account din tayo kay God. May awarding na mangyayari. Hindi ito usapan ng langit o impyerno, hindi. Heaven is our home pag tayo yung mga mananampalataya. Pero napakasarap na pag ikay umattend ng graduation, yung anak mo,
O ikaw mismo, sasabitan ka ng medalya. No, sasabihin na, best in recess. Di ba yung mga ganun? Parang, ang sarap pakinggan eh. Iba pa rin yung pag may natanggap ka, kahit yung mga papel-papel lang, certificate, iba pa rin yung pakiramdam. Lalo na pagdating na natin sa langit, pagdating dun sa ating bima judgment, ang ibibigay sa ating reward, pang walang hanggan. Kaya nga mga kapatid, sabi pa ng Ezekiel, at 3 verse 18, familiar din po ito sa pag-share ng gospel, when I say unto the wicked, thou shalt surely die, and thou givest him not warning, nor speakest to warn the wicked from his wicked way, to save his life, the same wicked man shall die in his iniquity, but his blood will I require at thine hand. Di ba sa apologetic, sa question and answer natin, na-discuss ito ni Pastor Tan, na ang isang tao, di ba, pag magandang application sa ating mga believers, na mga watchmen tayo, sabihin natin yung totoo. Kahit hindi sila maniwala sa atin, at least sinabi natin yung totoo. Pero kung nanahimik tayo, wala tayong ginawa, yung mangyayari sa kanila, pananagutan natin. Kasi wala tayong ginawa, wala tayong sinabi. Na pagdating natin doon sa bima judgment, nako, nakakahiya pag wala tayong award. Nakakahiya, wala tayong reward. Kaya nga, tingnan natin, next slide. The only thing necessary for the triumph of evil is what? Is for good men do nothing. Nanahimik si Noah, ayun, dumating ang generation, iba na yung sinamba nilang Diyos. Iba na yung salvation na iniisip nila. Ibang-iba na yung sistema na nakalimutan nila, bakit ba nagkaroon ng flood? Di ba ang wicked na rin yung mga tao nung panahon na yon? Kaya nga nagpadala ng flood eh. Nalimutan nila yon. Ang naalala, magpasikat tayo, magtayo tayo ng tore. Kasi nga nanahimik si Noah. Si Noah na good man, do nothing. Kaya sa panahon natin, minsan kung nanonood tayo, makikita natin, nakakatawa na ba itong taong to, naniniwala kay Kibuloy. Okay, nakakatawa, pero ang tanong, anong ginagawa natin? Ito, naniniwala sa mga kulto, pinagtatawanan natin minsan. Pero ang tanong, anong ginagawa natin para ma-share sa kanila ang katotohanan? Kaya nagtatagumpay ang evil kasi mismong tayo mga mananampalataya, nananahimik tayo. Panghuli po, if you truly love someone, you'll tell them the truth no matter what. Madaling sabing, I love you. Pero tandaan po natin, part ng pagmamahal, sabihin mo yung katotohanan. Pag nakita mo yung taong mahal mo mahuhulog na sa bangin, at nandun ka lang tinitignan mo, mahulog kaya yan o hindi mo? Hindi. Sigawan mo, hoy, mahulog ka! Sasabihan mo siya. Magbibigay ka ng warning kasi mahal mo yung tao. Ganon din po, mga kapatid, pagdating sa kaluluwa. May mga kamag-anak tayo, may mga kaklase tayo, may mga kapitbahay tayo, may mga kaopisina, o lahat ng taong connected sa atin. Nakakalungkot pag namatay ang mga yan, majority sa kanila, mapapahamak sa impyerno. Sino ang magsasabi sa kanila ng katotohanan? The fact na yung taong yan ay connected sa'yo, ikaw ang pwedeng gamitin para ibahagi sa taong yan ang ibang helyo. Let us pray. Our gracious God and Heavenly Father, maraming salamat, Panginoon, sa paalala ng aming pinag-aralan ngayon. Lord, kilalang kilala si Noah sa Bible, isang taong tinawag mo na gumawa ng isang malaking arko para maligtas ang mga tao. Particularly ang kanyang family dahil yun lamang ang sumama sa kanya. At hindi lang yan, Lord, lahat ng mga animals may representative na kasakay po, yung mga land animals sa ark. Kaya hanggang sa ngayon nakikita namin yung mga animals na to dahil merong Noah noon na nagpagamit sa iyo na kahit na po maaring siya ay inaalipusta ng mga tao, pinaparatangan ng kung ano-ano, pero tuloy pa rin ang paggawa niya ng arko. Maganda po ang simula ni Noah. Maganda ang kalagitnaan ng kanyang buhay. Pero sa dulo po, tumahimik na ang buhay niya. Samantalang, yung mga anak niya, mga apo-apo niya, naligaw po ng landas. Lord, tulungan niyo po kami na wag kami makipagkompromiso sa aming pananampalataya. Na kami, Lord, we earnestly contend for our faith. Wag naming aalisin yung boundary na ito. Na kahit na konti lang kami,
Kahit na pinagtatawanan kami ng daigdig, pero still manindigan kami sa katotohanan. Lord, nakakalungkot si Noah, nasira yung credibility niya. Lord, ingatan niyo rin kami, Panginoon. Wala pong super strong sa amin spiritually. Anytime, kahit sino, kahit pastor pa, pwede kaming bumagsak. Pwede kaming pumalpak, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami. Ingatan niyo po kami. At kami din mismo, gumawa kami ng mga bagay na gwardyahan namin ang aming mga sarili para hindi kami mahulog sa tukso. Dahil pag bumagsak kami, pwedeng maapektuhan yung aming mga itsura. Ano na yung magiging tingin sa amin ng tao? Pwede maapektuhan yung aming pananampalataya. Ano na lang sasabihin nila sa pagiging Baptist? Pwede maapektuhan kahit yung future namin. Na kahit yung mga susunod na generation, iba yung magiging tingin sa amin, negative, sa konting pagkakamali namin. Kaya Lord, please help us. And as a believer, Lord, teach us na palagi pong magsuko, Lord. Isuko sa iyo ang mga kabigatan, mga kahinaan po namin. Huwag kaming aalis sa mga pananambahan. Salamat, may mga kapwa kaming mga mananampalataya para kami ay tulungan, para ipag-pray. Kaya mahirap pag hinihiwalay namin yung sarili namin. Napapalapit kami sa mga tukso. Napapalapit kami ron sa bitag ng kaaway. Kaya nga, yan ang malaking blessing ng isang local church na nagpipreach from the Bible. May mga mananampalataya na they're willing to help, willing to pray, willing to counsel, Panginoon. Tulungan niyo po kami na mahalin ang iyong local church. Mahalin ang iyong mga salita. Yung mga tinuro about devotion, quiet time. Seryosohin namin ito dahil ito ang aming mga bitamina, kalakasan sa amin pong pang-araw-araw na buhay para ang kasalanan ay hindi po mangibabaw sa aming buhay. Dahil nandito lang din po yung carnality sa amin. Ang old nature nandito pa rin. Kung hindi namin pagtitibayin ang aming spiritual life, anytime babagsak talaga kami. Kaya Lord, maging seryoso kami this year 2026 sa mga basic na mga gawain, pang-spiritual, para tumibay kami sa aming pananampalataya. At Lord, alisin niyo po sa amin yung panlalamig, ibalik niyo po yung init sa aming paglilingkod, init sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, init sa mga pang-spiritual na mga bagay, pagpunta sa church, pagbabasa ng Bible, at yung mga iba pa mga basic na gawain ng mga mananampalataya. Ibalik niyo po ang init sa amin, Panginoon. At dumating ang panahon, madatnan niyo po kami na masasabi mo, Panginoong Jesus, na kami ay good and faithful servant. Maraming salamat po, Ama. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.